Jesus Christ. Na sinong binuhay ni Jesus Christ? Si Lazaro. Ilang araw daw po namatay? 3. 4 na araw. At anong nangyari? Binuhay o hindi? Nabuhay. So ganyan makapangyarihan ng Lord. At ito'y continuation sa atin ngayon. Ano kaya sikreto ni Jesus Christ? Anong pinaghahandaan niya? Bakit siya naging effective sa lahat ng bagay? Okay? Sige. Tayo muna ay dumako sa Matthew 14. Basahin ko dito sa 22 hanggang 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Grabe no, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi nila, multo. Sigaw nila, no? Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, halika. Sabi niya kay Pedro. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng inyong panampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Purihin ang Panginoon. No, napaka-importante yung mga kapatid na si Jesus Christ pala, no? Magsusunod din pala ng karoon ng prayer time sa kanyang buhay, no? For us to have encounter with the real work of the Lord is through prayer. Okay, tama po ba? Napaka-importante. Hindi tayo magkaroon ng malalim na faith kung hindi tayo marunong lumapit sa Lord sa pananalangin. Tama? No, because prayer and also the faith is always magkasama. Tama po ba? No, pag weak tayo sa prayer, mga kapatid, may posibilidad na weak din tayo sa pananampalataya. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, mga kapatid, anong ginawa niya? Ang mga tao, pinauna niya, pinauwi na. Mga disciple, nandun sa bangka. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa bundok at nanalangin mag-isa. No? During that time, yung mga disciples niya na nasa bangka, nagkataon na malaking alon, no? Malaking alon, malakas ang alon, nahampas sila kasi pasalungat daw po yung hangin, no? Sa kanilang bangka, no? Kaya nangyari, mga kapatid, sumunod pala si Jesus Christ. Magdilim siguro that time, no? Imagine mo na ang lawa ay sobrang dilim, no? At ang kunting ilaw lang. And biglang lumitaw si Jesus Christ na naglalakad. Oh, ikaw nga, Kuya Nestor. Di ka kaya matakot niyan na biglang lumitaw na nasa tubig? No? Kahit sa truck, mag-isa ka lang mag-drive, tapos may lilitaw sa kanan mo. No? Di ba? Matatakot ka. No? Ramdam. Hindi naman tayo nito, no? Kahit nga nung tayo bata pa. No? Di ba? Lagi pinano sa atin nating magulang. No? Kasi may multo daw. Huwag ka dyan, anak, kasi may multo. Nanin sa ating isip. Kaya si Pedro, mga kapatid, halos sila lahat, natakot sila. Pero anong comfort ni Jesus Christ sa kanila? Huwag kayong matakot. Ako ito. Sabi niya, no? Grabe ang comfort ni Jesus Christ. Napaka-imposible ang tao, mga kapatid, na nakalutang at nakaapak sa tubig, naglalakad papunta sa kanila. Napaka-imposible. Walang iba makagawa maliban lamang sa Diyos. Amen po. Kaya ginawa ni Jesus Christ, lumakad siya at pinakita sa kanila na siya ay makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya nangyari, mga kapatid, sabi ni Pedro, kung tunay nga ikaw yan, Panginoon, palapitin mo ako dyan. Sabi ni
ni Jesus Christ, sige, halika. Okay? So, siguro nasa bangka, imagine mo, nakahakbang na siya sa bangka, no? Tapos, makita mo ang lakas ng alon, no? Nung naglalakad na siya, palapit kay Jesus Christ, nako, biglang lumakas ang alon ng hangin. Anong nangyari sa kanya? Natakot. Kaya nangyari, pagkatakot niya mga kapatid at pangamba niya, lumubog siya sa tubig. Ano ba siya? Anong tawag niya? Kawag-kawag siya kasi nanunod na siya eh. Kaya sabi niya, Lord, tulungan mo ako. No, Panginoon, tulungan mo ako. No? So, kinuha ni Jesus Christ ang kanyang kamay. No, tinulungan siya paahon sa tubig. So, bakit nagtatanong siya? Bakit ka nag-alala? Napakaliit mo yung panampalataya. No? Kaya grabe si Jesus Christ. Nandun na sila, nasave na si Peter, nandun na sila sa loob ng bangka at nakita ng mga tao na siya itunan ng Diyos. Anong ginawa ng mga tao? Nagsamba sila. Nagsamba sila during the time na kasama na si Jesus Christ. Mga kapatid, tingnan natin yung senaryo. Gaano ka-importante sa atin ang Panginoon sa buhay natin? Ayan isto. Okay, sige. Settle sa'yo, kung ikaw si Pedro that time, gaano ka-importante si Kristo sa'yo? Okay, nasa gitna ng kagipitan, no? Oh, nanay. Okay. Okay. Kasi lumubog talaga siya eh, no? At walang ibang hininga niya ng tulong kundi sino? Si Jesus lang din. Di ba? Pero, nakapagtataka, nakahakbang siya ng ilang steps papunta kay Jesus Christ. Pero, nung tumingin siya sa problema or something na unos o something na alon o ano ba yung meron doon, hangin, biglang nawala ang kanyang pananalig sa Panginoon. Kaya ganun din tayo mga kapatid minsan, no? Si Jesus Christ andyan lagi, no? And God gave us the faith for us to live with Him. Pero minsan kasi, nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi naman tayo hipokrito na sabihin natin wala tayong problema. Tama? Kaya, ano? Minsan nawawalan tayo ng pagkain. Minsan nawawalan tayo ng pinansyal sa buhay. No? Minsan wala tayong trabaho. Wala tayong pagkukunan. Magtataka ka na lang, saan ba nanggagaling ang kinakain mo araw-araw? Eh wala ka namang source na makipagkakita. Gano'n. Walang iba ang magbibigay niya makapatid Panginoon lang. God gave us the opportunity to have this kind of trial sa buhay natin para tayo tumawag sa Kanya, tumingi ng tulong. Through the faith, mga kapatid, sa pamagitan ng panampalataya, nawala ng saglit ang panampalataya ni Pedro nung nakita niya ang unos at ang alon o hangin. Kaya minsan tayo mga kapatid, minsan nawawalan tayo ng panampalataya kay sa Panginoon. We make a practical ways anong mga bagay na solusyon meron tayo. But babalik tayo mga kapatid, walang ibang magbibigay ng solusyon sa ating problema kundi ang Panginoon lang. All you need to do is to call Him. Lord, di ko po kaya, Lord. Drain na ako, Lord. Lubog na ako sa problema. Like Peter. Nawalan siya ng pag-asa. Nawalan siya ng faith sa Panginoon. Kaya ganoon din tayo bilang Kristiyano mga kapatid. Di ba? O ihambing natin sa ating faith sa kasalukuyan. Napaka-importante ang pagtawag natin kay Kristo. Hindi lamang sa kagipitan. Hindi lamang sa oras ng problema. No, all the rest of our time, mga kapatid, make it sure na that you call in the name of the Lord. Amen? Natawag mo ba? Nabanggit mo ba ngayong araw na to ang pangalang Jesus? No? Amen? No? Naway nabanggit natin sa loob ng isang araw ang pangalan ni Jesus Christ. Lord Jesus. Lord, you know what I mean? No, sabihin lang sa pagkain lang. Nananangin naman ang pastor, pagkain nga lang. Pero at least may in Jesus' name, no? Sabi ng ganun mga bagay. Diba? Pero napaka-importante mga kapatid na alalahanin natin na bago mga kapatid ang ginawa ni Jesus Christ, He prayed earnestly. Ibig sabihin ng earnestly, mataimtim na panalangin. Kaya imposible sa tao mga kapatid mag-endure siya sa Christian life kung walang panalangin. Tama?
Napaka-imposible sa Kristiyano na lumago sa pananampalataya tapos sasabihin niyang hindi siya nanalangin. Napaka-imposible sa tao. Tama? So, makikita mo ang tao na lumago sa pananampalataya kung ang Kristiyano ay mahilig lumapit sa Panginoon. Amen? Marunong tumawag sa Panginoon at marunong magkaroon ng malaki at malalim na pananampalataya kay Jesus Christ. Kung ngayon, Kuya Nestor, kung may problema ka, ngayon alam mo na sinong lalapitan mo. Amen? Anong gagawin mo, Kuya Nestor? Mananampalataya. Tatawag ka kay Jesus. No? At Ellen, di ba? Napaka-imposible na ma-provide ng 2,000 mahigit kada 2 weeks sa panggamot sa iyong anak, di ba? Pero walang imposible sa Panginoon. Tumawag ka lamang sa Kanya. Nanay, di ba? Walang imposible. Kahit sa kawalan, kahit ang tigas ng ulo sa mga taga-barangay, di ba? Ako nga po nung operate, bago ako makatulog. Oh. Wala lang akong binigyan sa Diyos. Max! Hindi ako ang bahala sa akin. Amen. No? Sa oras na kagipitan, mga kapatid, walang ibang sangpitin kundi ang pangalan ng Panginoong Ako, Jesus. pag-iisip ko, wala na ako. Amen. Di ba? No, that's the work of ang Panginoon sa buhay natin through the Holy Spirit itself. No? And God give us the allow everything. No? Hindi naman na binibigay niya ang mga bagay nun, kundi hinayaan yung mga bagay na kung saan para tayo ay mas lalong lumapit sa Kanya. Di ba pag ang tao walang problema, hayahay lang. Walang ka-challenge. No? Pero pag ang tao may problema sa buhay at nalampasan niya sa tulong ni Kristo, di ba napakagandang testimonya yan? Di ba? Di ba after ng Len, di ba? After ko mahiling complete healing sa anak ko, maging patotoo mo yan sa bawat isa. No? Kaya sa kawalan, di ba? Kaya Nestor, mapatotoo mo sa buong paligid dito na kahit minsan walang-wala, pero kayo nilapitan. Bakit? Kayo may Kristo. Amen? Nakita nila ang ilaw at asin na kayo ang naging patotoo sa kanila. Amen? Kaya huwag matakot, mga kapatid. Huwag mahiya na lumapit sa Lord. Ang Lord ay always nandyan para sa ating lahat. Amen? May mga bagay ma-disappoint ka man kasi hindi yan para sa'yo. May mga bagay na kung saan hindi para sa'yo, hindi niya kalooban, at may mga bagay na dapat nating hintayin. Hintayin. Diba? Are you willing to wait, mga kapatid? Amen? Diba? Wait patiently sa mga bagay na yun. Darating ang araw, mga kapatid, God provides everything sa mga pangangailangan po natin. Kahit nga kami, saksi na sa amin, no, na natutuon namin sa aming buhay, na sa kahirapan, mga kapatid, ang Lord pa rin nag-provide sa aming pangangailangan. Anong ginawa namin? Inuuna lang namin ng Panginoon to serve Him. And God provides everything we have need sa araw-araw. Wala naman kaming trabaho. Diba? So makita natin, mga kapatid, na wala kami ibang nilalapitan kundi ang Panginoon lang. And God provides something, an instrument, o mga instrumento na katulad ng mga tao, bagay, o ano bang mga para masustain ang aming pangangailangan. And that's the work of the Lord. Pag mawalan ka ng pag-asa, mga kapatid, ibig sabihin, hindi mo hinayaan ng Panginoon na kakilos sa buhay mo. Tama po ba? But sabihin mo, Lord, kaya ko to sa tulong mo, Panginoon. Amen? Increase my faith. No? Palakasin mo aking pananampalataya, Panginoon. Kasi minsan napanghinaan ako ng loob. Napanghinaan ako ng pag-asa. Biruin mo, mga kapatid, si Lazaro, 4 na araw nang namatay. Napaka-imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Amen. Naniniwala ka ba dyan, nanay? Len? Okay, Nes. Sure ka? Ha? Ano? Diba? So, napaka-importante sa buhay nating Kristiyano. Mawalan man tayo ng pag-asa sa ibang paraan, pero sa Diyos dapat hindi mawalan ng pag-asa. Amen? There's always a hope sa Kanya. Kasi minsan sa mga bagay makita natin temporary lang, mawawala lang yun. Pero sa Panginoon, the true joy, ang totoong kasiyahan, kaligayahan na nagmumula sa Panginoon lamang. Di ba? Kahit na may problema ka,
pangiti-ngiti ka na lang, di ba? Kahit talo ka, napangiti-ngiti ka lang, nadapa ka na, pangiti-ngiti ka na lang. Bakit? Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng, or nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagpawi ng ating mga problema sa buhay. Siya lang mga kapatid, walang iba talaga. All we need to do is to call to Him. No, kailangan natin siyang tawagin, ask for help, and have a greatest faith. But the true prayers, dapat mga kapatid, exercise natin sa buhay natin ng prayers ay napaka-importante. Lord, di ko to kaya mag-isa. Kailangan kita, Panginoon. With all your heart, kausapin mo, Panginoon. Kahit hindi ka marunong manalangin, Lord, tulungan mo ako paano manalangin. Tulungan mo ako, Panginoon, mula sa aking puso na ito'y para sa iyo nakipag-usap. Diba napaka-importante mga kapatid? Malalaman mo, halimbawa sa isang tao, masasabi siya ng totoo at sa hindi. Bakit? Mapipil mo sa kanyang emotion. Ganon din ang Diyos mga kapatid. Dapat maging totoo tayo sa pagpanalangin natin sa Panginoon. Maging matotoo tayo o magpapakatotoo sa harapan ng Panginoon. God sees our heart. Kahit gaano tayo magtago sa ating mga kasalanan mga kapatid, kita-kita pa rin ng Panginoon. Kaya napakatotoo tayo sa Panginoon, napakumbaba tayo sa Panginoon, and learn to wait sa mga bagay na para sa atin. Amen? That's why ngayong gabi, before tayo mag-end man mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ang isang dahilan bakit tayo nagkaroon ng panampalataya. Siya ang dahilan bakit ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang dahilan bakit ka nagkaroon ng kaligtasan, kapatid. Hindi kay pastor, hindi sa simbahan, kundi kay Jesus lang. Kaya tumingin ka, kapatid, sa Panginoon. Kung ikaw may napanghinaan ngayong gabing ito, o ikaw may napanghinaan, puno ng problema, alalahanin mo, nandyan si Kristo. Amen? Andito lang kami, kapatid, upang ipanalangin namin ito. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Sige, as we continue sa gabi nito, napaka-importante na ang Diyos magbibigay sa atin ng direksyon sa gabi nito. Patuloy tayong manalangin, no, sa ating mga pangangailangan, lalo na sa spiritual na bagay, and physical man, ang lahat ng aspeto sa ating buhay, napaka-importante na ang Diyos ay ating napitan sa oras ng pagkikita. So anything mga kapatid, let's come to God in prayer. Na tayong lahat ito mayo. Nothing is impossible to the Lord. Amen. So ngayon mga kapatid, close your eyes. O pilitin natin mga mata. And let the Holy Spirit will work. And ramdamin natin ang presensya ng Panginoon ng gabi nito. Ikaw mga kapatid na nahihirapan, meron ka mga bagay na hiling sa Panginoon. Ngayon, it's your time to have a greatest faith na hindi ka tulad ni Pedro na galintangan, kundi sa Panginoon ka makatagpo ng tunay na kasagutan sa iyong mga samot-alaman. Kausapin mo mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Within your heart and mind, in a silent, kahit sa tahimik, kausapin niyo ang Panginoon, kapatid. Come to the Lord in prayer. Challenge yourself. Speak to the Lord. And let the Holy Spirit will speak to you in a very personal way. Come on, church. Salamat Panginoon sa iyong dakilang biyaya at habag para sa aming lahat. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan habang kami Panginoon makaranas at nakaramdam ng pamigil namin sa iyong buhay.
salamat Lord sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pagpalain ng tahanan ito ng Castillo family. Thank you Lord lang sa buhay ng Pastor. Patuloy na pagpalain niyo siya Panginoon. Ang kalakasan, nagmumula po sa inyo, pagkikareya, Lord sa family. Panginoon sa mga anak, Panginoon. Salamat sa pagtatagpo, Panginoon, sa kanyang pangangalaman. At dahil sa trabaho ng Pastor, salamat sa duty at sa protection sa bigay araw-araw. Paging Panginoon, kay Ate Len, salamat na kayo po magtagpo, Panginoon, ng provision pinansyal. Lord, nothing is impossible with you. Lord, she needs something, Panginoon, na ma-provide yung gamot, Panginoon, din of Jesus. Lord, something, Panginoon, na panggamot sa kanyang anak. And Lord, hindi lamang sa gamot kami humingi ng tulong. Maging Panginoon sa complete healing, tuluyang pagpagaling, Panginoon, sa kanyang anak. Mula ulo hanggang talampakan, Lord, iparanas niyo po, Panginoon, ang tunay na kagalingan na gumula po sa inyo. Maraming salamat din ka, Nanay Loretta, Panginoon. Salamat sa mga at patuloy pagpalain niyo po, Panginoon, bilang nanungkulan, Panginoon, dito sa barangay. And maging sa family, Panginoon, salamat sa pag-provide ng good health sa kanya, protection every day, Lord Jesus Christ. At salamat din po sa mga kapatid, Panginoon, na nandito. Patuloy na magpalain, Panginoon, sa continued, sa pag-ayo, Panginoon. Salamat na kayo po mag-bless, Lord, sa bawat isa. At the Kids Ministry, Panginoon, salamat na patuloy niyo pong i-bless, pagpalain, Panginoon, ang mga bata na lumago pa kaming lahat, Panginoon, spiritually. And I pray also, Lord God, sa aming mga kapitbahay dito, dalangin ko na kayo po, Panginoon, ay balang araw, Lord, kayo po mangusap sa kanila at kayo po, Panginoon, magkaloob, Panginoon, ng isang bagay upang makasama po namin sila dito, O Diyos. Gumawa po kayong aparaanin, Panginoon, upang, Lord, na-invite namin sila dito sa tahanan ito. Kaya salamat, Lord, kahit sa aming pansamantalang paghiwalay. Salamat sa pag-ingat niyo po sa bawat isa. Muli, nagpapasalamat kami sa District of Ministry, sa Disintro. Salamat, Lord, sa biyaya mo at abang. Thank you for the answered prayers. Thank you, Lord, for the blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapatan ng Panginoon. Salamat, mga kapatid. God bless. Ay, rasyon? Lahat yan dito kasi. Kasi, yan pala yung, kung nakikita ko dito pala natutungo yan, no? Hindi, minsan dyan sa ano. Lingguhan.